Simulan ko na muna tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa kongreso kumbaga. Oo, idadaan sa Kongreso yung mga social media platforms. Una, kailangan nilagay natin sa context yan. Ano ba yung prangkisa? No? Ang prangkisa bayad sa pribilehyo na gumamit para pagkakitaan. Ano? Ang posibilidad ng Estado. Yung mga facilities, pasilidad ng mga Estado, kalsada, tulay, waterways, ports, airports, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating rock band. No? Bakit kailangan ng prangkisa riyan? Kasi kailangan ang that order and safety should be maintained in these cases. At ibig sabihin, kailangan may technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road band, limited ang capacity nito Kaya kailangan ng pribilehyo no? Ang gusto nitong Kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa cyberspace, bigyan din ng prangkisa. Wala namang nagme-may-ari sa cyberspace. At wala ngang yan walang limitless ang capacity niyan Ano? Ang sa akin nito, Maricel, is that itong Kongreso, ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. Yun ng radio band, nakakita pa ng paraan para control yung ABS-CBN Hindi binigyan ng prangkisa Hindi ba? Pero bakit hindi binigyan? Hindi dahil sa merong technical shortcoming. Hindi binigyan kasi ayaw bigyan. Diba? At ito, encroachment upon basic freedom ito Hindi dapat mangyayari. Ngayon gusto pa nila ganyan. Hindi ko maintindihan niya talaga. Para sa akin kung hindi lang nakakatakot yan, nakakatawa Diba? Pero sir, paano yung argument nila na sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon ang nakikita natin na kumikita yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga ipinapalabas na to. Hindi problema ng prangkisa yan. Problema ng BIR. Diba? Pahabol nyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Problema ng BIR. Problema ng nagpapabuwis. Diba? Alam nyo, isa pang bagay Kailan lang tinawag din ako tungkol dito sa hearing ng Senado, ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news, gusto raw kontrolin ang media, ang social media, not only social media, but media in general, kung ano yung nilalabas niyan. Isipin mong ginagawa ng Kongreso, hindi pa naiintindihan ng Kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas, na lumilimit sa freedom of the press. Pero ginagawa pa rin, yun lang ang gusto ng politiko. Gusto kontrolin ng media. Lang yun. So, nakuha po namin yung punto ninyo about dun sa pagsusuppress ng freedom of the press. Pero ano yung pwedeng gawin para, kumbaga, malabanan at magkaroon din ng guide yung mga content creators at maiwasan natin yung mga disinformation, especially now na panahon ng kampanya, kitang-kita naman po din yung mga lumalabas dun sa mga contents. So, ano yung dapat gawin? Simple lang. Ang panlaban sa disinformation, proper information. Ang panlaban sa kasinungalingan, katotohanan, wala tayong magagawa Lahat naman nagsisinungaling o kaya nagsasabi ng katotohanan. Kay politiko ka, kay media ka, kay ano pa man. Kaya mo ang punto ng freedom of expression at press freedom, hindi naman dahil kaya pag may press freedom ka, sigurado na lahat ng maririnig mo katotohanan Hindi yun. Merong press freedom, merong
freedom of expression para lahat naririnig mo at para ikaw maintindihan mo kung ano ba ang tama rito at mali. Mm-mm. So walang garantiya. Walang garantiya. So ang kalaban nila, magagarantiyahan yun. Mm-mm. Pagka naglagay sa isa. Mhm. Pero still, sir, paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng disinformation and fake news sa social media? Hanapin mo, Kasi dalhin nyo sa korte. mm, Hanapin nyo yan. Ha? Hanapin nyo sa korte. Ganun lang yan eh. Wala kang magagawa. May mga batas na that take there are laws that take care of those things. Wala kang magagawa eh. Anong gagawin mo? Pakokontrol ba kayo? Ha? Eh yung may mga prangkisa nga, yung iba nga dyan eh, politiko mismo may prangkisa eh. Sa broadcast media. Oo. Eh lalo lang lumala eh, di ba? Walang magagawa dyan. Walang magagawa, wag nila pakialaman. They will be putting their fingers where it shouldn't be. Wala silang pakialam dyan. Opo. At we will all be better off pag hindi tayo pinakialaman ng mga yan. Kaberhel, kayo po inimbitahan din ng TRICOM. Sumagot po ba kayo sa imbitasyon? Hindi, kasi hindi na ako iniimbita. Nung una pa, iniimbita ako eh, no? Pero ang sabi ko, ayokong pumunta dahil I did not want to come under the rules of Congress. Di ba? Hindi ka naman, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Doon hintuin ka nun. No? At pangalawa, ang nakuha nila mga periodista yung iba, mga mamamahayag, na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, kukontrolin sila. Nagpuntahan naman yung mga PR people at yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. Anong gagawin natin ito? Alam mo, pag mientras mo pinagbigyan yung kongreso sa mga ganyan, lalo lang tayong mapapariwara eh. Kaya hindi dapat pakialaman yan. Sabihin sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan namin kayo makialam sa amin, ang mapipilde, yung aming pinagsisilbihan. Ano yun? Tao. Eh sila hindi naman gano'n eh. Sila mo sabihin sa inang tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the potential control, if not outright control, of government.